Binasa po natin kanina yung patungkol po sa buhay ni Joseph. Si Joseph ay isa sa mga kinikilala na patriarch sa Biblia. And makita po natin na sa pamilya po ni Jacob, mga kapatid ni Joseph, hindi po perpekto ang kanilang pamilya. Amen. There is no such thing as a perfect family sa mundong ito. So meron pong kahinaan, meron pong pag-aaway-away, meron pong kaguluhan. But at the end, kung atin pong sundan po ang naratibo, nagkakaroon po ng pagtatagumpay, especially sa buhay ni Joseph, sapagkat nanatili siya sa dakilang kalooban ng ating Panginoon. Amen. So napaganda palang susi yan sa buhay po natin, kung nais po natin na tayo po'y magtagumpay, is not to look for the perfect family, but to look for the perfect plan of God sa ating buhay. Hindi po natin hanapin ang perpektong pamilya, kundi ang hanapin po natin ang perpektong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kapatid, nakita mo na ba ang perpektong kalooban ng Diyos para sa iyo? Ayan. So meron pong akong 4 na nakita ng mga characteristics kung paano po nasisira ang pamilya. Based dyan po sa atin pong binasa. Kung meron pong competition sa pamilya, lahat ay magaling, masisira yung pamilya. Pag walang magpapakumbaba, pag walang kumilala ng kagalingan ng isa't isa, maari pong masisira yung pamilya. So instead of having competition, why not cooperate with one another? Why not support one another? Ikalawa na napansin ko po dito sa passage na yon, na ating binasang kanina, pag magkakaroon po ng envy, ng inggitan sa loob ng pamilya, tiyak masisira yung pamilya. Mapag-iisipan natin ng masama yung ating kapatid. In the case of Joseph, napag-isipan ng kanyang mga kapatid na siya'y patayin. Pero sa huli, naawa naman sila, kaya ibinenta na lang sa mga taga-caravan, sa mga slave traders. So if there is envy, merong inggit, instead na pag nakita po natin na inaangat ng Panginoon yung ating kapatid ay mag-rejoice din tayo together with them, kung ano ang ating iisipin, kung ano ang ating sasabihin, at kung ano po yung ating gagawin para bumagsak sila, then what will happen sa ating family? It will be destroyed. Kung meron pong personal interest sa atin pong pamilya, masisira din ang pamilya. May mga personal na interest. Hindi yung interest ng pangkalahatan ang kanyang inuuna, kundi ang kanilang sarili. Kaya naisipan ng kalamang kapatid na instead na patayin natin na lang natin siya, ibenta na lang natin siya sa mga slave traders. Nagkaroon ng personal interest. Ang nakakainis pa sa account na ito, noong nalulungkot yung tatay, nung nagdadalamhati yung tatay, yung mga kapatid na nagbenta kay Joseph, nagkunyari-kunyarian din na kinocomfort yung tatay. Just imagine, personal interest. But most likely, pang-apat at ang pinakamahalaga na napansin ko dito kung bakit nangyari sa pamilya ni Jacob ang ganitong pagkasira is that they refuse to recognize the divine purpose, the divine plan para sa buhay ng bawat isa. Si Joseph, technically, pang-5 sa magkapatid. Kasi merong 4 na anak si Leah, tapos pang-5, 6, pang-4, 5, 6, pang-7 rather, sa kanya pong sa magkapatid, si Joseph. Pang-7 sa magkapatid, si Joseph. So, dahil siya ang pinakabata sa magkapatid during the time, hindi naman katanggap-tanggap na maging leader, maging dakila si Joseph kaysa sa kanyang mga kapatid. So they failed to recognize divine purpose and plan sa kanila pong
mga buhay. At ito din po ay may kinalaman even sa church. Even sa church, because the church is being pictured as a family. If there is competition in the church, if there is envy in the church, if there are personal interests in the church, and if there is a refusal to recognize divine purpose and plan for the church, then the church might be destroyed. The local church might be destroyed. Kung kaya't napakahalaga po sa atin na atin pong hinihinuha ang ating mga sarili sa mga katotohanan na ito ng salita ng ating Panginoon. Ngayong araw, tayo po ay annual general membership meeting. So, we will be reminded of our responsibilities bilang members ng family na ito. Pwede ang pakisabi sa inyong sarili, I am proud, I belong to this family. Ayan. Ang iba naman ay nagpalang sila, nagtahimik lang. So, importante na alam po natin that this local church, Ojungan Foursquare Gospel Church, is our family. Wala po tayong ibang pamilya, kundi ang local church na ito. Maaring pwede po tayong pumunta sa Manila, nasa bakasyon po tayo, magjo-join tayo sa ibang local congregation, but our real family is none other than Ojungan Foursquare Gospel Church. Amen. Maaring nag-aral tayo sa ibang lugar, kaya doon po tayo dumalo sa kanilang mga gawain, but our family remains to be Ojungan Foursquare Gospel Church. Maaring pumunta po tayo sa ibang lugar para magtrabaho, but our family remains to be Ojungan Foursquare Gospel Church. This is our home, this is our family. Pwede bang palakpakan natin ang atin pong Panginoon? So bilang pamilya, napaganda po yung pagtitipon kagaya nito, especially po sa General Assembly meeting. Sapagkat nakikita po natin kung ano pong nangyayari sa ating pamilya sa buong isang taon at kung ano po ang maaring mangyari sa mga darating na taon. Kung kaya't kasabay po ng General Membership Meeting ay yung pag-i-elect ng mga officers ng ating iglesia. Sapagkat ang mga officers ng ating iglesia ay katuwang po natin sa pagsulong, sa paglago, at sa pag-unlad ng ating ministeryo. Amen. Ang mga opisyalis ng ating iglesia ay katuwang po natin sa pagsulong, sa paglago, at sa pag-unlad ng ating ministeryo. At ang Ojungan Foursquare Gospel Church na ating kinabibilangan ay ministeryo po ng bawat isa. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi, ministry mo ang Ojungan Foursquare Church. So kung ministry po natin ang Ojungan Foursquare Gospel Church, responsibilidad po natin ang Ojungan Foursquare Gospel Church. Ano man po ang mangyari sa Ojungan Foursquare Church, nakasalalay yan sa bawat isa sa atin. Kung nais natin na maging masaya ang ating mga fellowship, dapat masaya din po ang ating mga puso, ang ating mga mukha, at ang ating pakikitungo sa isa't isa. Amen! Masaya po ba tayo na tayo po'y kabilang sa Ojungan Foursquare Church? Palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kung nais po natin na nakaka-bless po pag kayo po'y dumalo sa Ojungan Foursquare Gospel Church, then set your heart into that kind of perspective. Na pag tayo po'y pumasok sa bahay-sambahan na ito sa ating pong pagtitipon, nakaset po ang ating isipan na sino kaya ang ibibless ko sa araw na ito. Kaya sa pag-extend po natin ang ating mga kamay at sa nasabi natin, welcome ka kapatid, makikita po sa ating mga mukha that we are ready to bless one and each other. Amen! Hallelujah. So what then are the responsibilities of church
membership. Actually, marami pong mga tanong na tinatanong ng marami. Kailangan pa ba na magpamiyembro sa isang local church? Yan ang mga tanong nila. Kailangan pa ba na magpamiyembro sa isang local church? Pwede naman ako na dumalo dito sa Ujongan. Pag doon ako sa Manila, doon din naman ako sa Manila. Pag nandoon ako sa Mindoro, doon ako sa Mindoro. Kailangan ko pa ba na maging miyembro ng isang local church? Isa yan sa mga tanong. Ang iba din naman, hindi ba pwede na dumalo lang sa mga gawain at hindi na kailangan magpamiyembro? Actually, ito po ang isa sa mga modern na mga nire-resell sa modern times. Yung marami pong mga fellowship ngayon na hindi po kailangan ang membership. Kasi nga, sa ating panahon ngayon, merong tinatawag tayo na transient membership. Pag sinabi mong transient membership, palipat-lipat sila. Kasi palipat-lipat din ang trabaho. Halimbawa, na-assign itong kapatid natin doon sa Mindoro ng 3 months or ng 1 year. So doon siya sa Mindoro kasi hindi naman siya pwedeng umuwi dito sa Ujongan. So, after na naman noon, ililipat siya ulit sa Cebu. So after naman noon, ililipat siya sa Davao. Kaya nauuso po yung transient membership. Alam naman po natin, pag tayo po'y mga Kristiyano at tayo po'y mga mananampalataya, saan man tayo pumunta, wala tayong ibang nais, kundi ang mapaglingkuran ang Panginoon. Amen! Ang tunay na Kristiyano, kahit saan man siya pumunta, wala siyang ibang desire, kundi ang makapaglingkod sa Panginoon. Kaya naghahanap po ang isang Kristiyano ng isa pong fellowship. Hindi lamang para makapagsamba, kundi para makapaglingkod. Kaya nauso po ngayon yung non-membership sa iba pong mga fellowship. Kasi sang-ayon po sa mga nag-aaral ng church, nasa post-denominational period na po tayo. So mayroong post-pandemic, gustong sabihin tapos na ang pandemya. Tayo po ay nasa post-pandemic na ngayon. Sa church naman, post-denominational na po tayo. Pag sinabi mong post-denominational, hindi na importante ang denomination. Hindi na mahalaga ang denomination. Wala nang impluwensya ang denomination sa buhay, sa community, at maging sa buhay ng ibang mga Kristiyano. Kaya nga isa ito sa mga struggle ng mga denominations kagaya natin sa Foursquare. It is because we emphasize the importance of membership. Na ang isang Kristiyano hindi lamang sapat na siya'y magpabautismo, kundi kailangan niya rin na magpamiyembro sa isang lokal na iglesia. Kaya nga nagkaroon ng isa pong problema sa isang local church noong mga nakalipas na mga taon. Ganito kasi ang istorya. Alam ko, maaari narinig nyo na yan. Merong isang kapatiran na dating nagsisimba, for example, sa Ujongan Foursquare Church na lang. Sa Ujongan Foursquare Church siya nung siya'y bata. Nung nagkatrabaho na siya, nagkapamilya Sister Ruth, doon na siya sa Manila. So hindi na siya sa Ujongan Foursquare Church. Doon siya sa Manila nagtatides, doon siya sa Manila nag-o-offering, doon siya sa Manila naglilingkod kasi nga noon ang mga Kristiyano. At hindi niya na naalaala ang Ujongan Foursquare Church. Hindi niya ipinapanalangin ang Ujongan Foursquare Church. Walang contact, walang connection sa Ujongan Foursquare Church. So anong nangyari? Habang tumatagal ang panahon, hindi na rin kilala ng mga miyembro yung dati na yon. Tama? Tama po ba? Diba? Pag bata po tayo dito, pag tayo pumunta sa Manila, pumunta sa ibang lugar, hindi ka na makikilala ng ibang miyembro. Actually, ang mga bagong miyembro nga natin, halos hindi natin nakikilala. Ang nakikilala lang natin yung mga datihan, yung mga active, pero yung parating nakikita dito sa harapan, pero pag hindi mo nakikita sa harapan, hindi mo kilala. Ang nangyari, Pastor Celso, ay namatay. Dinala ang katawan dito sa Ujongan Foursquare Church. Sabi nung pastor ng Ujongan Foursquare, kasi ang pastor din, papalit-palit din yan, di ba pastor, no? Kasi gustong sabihin, yung mga nakilala ni Pastor Siludyo,
na mga miyembro, maaring hindi ko kilala. Yung mga nabautismuhan niya, hindi ko kilala. Namatay yung dating miyembro. Sabi noong pastor na bago, ay hindi ako magsiservice. Kasi hindi ko siya kilala at hindi ko siya miyembro. Wala akong responsibilidad sa kanya. Yung pastor niya sa Manila ang pumunta dito, sabi niya, at sila ang mag-service at hindi ako. Narinig niyo ba? Alam niyo ba, may ganun kayong alam na mga kwento? Nire-refuse ng isang pastor na paglingkuran ang nire-request na isang gawain kasi ang sabi niya, hindi niya miyembro yung namatay. So maaaring naisip natin, simple-simple yung rakina. Asing indikador sila mag-service. 9 days ba naman ang service, Pastor Siludyo? So, 9 days na si pastor ay magpupuyat at hindi lang naman basta-basta yan na bubukas lang ng libro ang pastor at magpipreach na siya. Hindi ganun. Kailangan niya mag-prepare for 9 days. Kaya sabi niya, hindi ako ang magsiservice. Kung saan siya nagmemiyembro, dapat yon ang magsiservice sa kanya. Actually, yon ang benefits ng membership. Pag ikaw ay miyembro ng isang local congregation, you can request services from that local congregation at yan po ay wala pong bayad at wala po yung responsibilidad sa bahagi nung nagre-request. Kaya kung kayo po ay nagpapadedicate ng inyong pong mga anak dito po sa Ojungan Foursquare Gospel Church, walang bayad. Amen. Amen. Bakit? Dahil pribilehiyo mo yan bilang miyembro ng Ojungan Foursquare Gospel Church. Pag kayo po ay magpakasal dito sa Ojungan Foursquare Church at miyembro ka ng Ojungan Foursquare Church, wala ka ring bayad. Pero pag hindi ka miyembro ka kunyari ng Tulay, ng Bangon, ng Batiano, dito ka magpapakasal sa Ojungan Foursquare Church, may bayad yon. Walang bayad kasi miyembro ka ng Ojungan Foursquare Gospel Church. Kung si Pastor Andrew ang ni-request mo magkasal sa iyo, kahit saan ka pa pumunta, dahil miyembro ka ng Ojungan Foursquare Gospel Church, wala ding bayad kung si Pastor Andrew ang magkakasal sa inyo. Pero kung pastor na iba at hindi galing sa Ojungan Foursquare Gospel Church, ang i-request ninyo na magkasal sa inyo, you have your responsibility sa kanila. Maraming nagpapakasal, sabi, Pastor, magkano po ba ang responsibilidad namin sa pastor na nagkakasal sa amin? Ay iba-iba po yun. May mga pastor na ang nire-request nila ay 10% of the total expenses ng kasal. Ang iba din naman, kung mahirap at nakita lang mahirap, pwede na yung 5,000. Pwede na ang 3,000. Kung nakita lang hirap na hirap talaga. Pero kung gumastos sa fireworks ng 0.5 million, gumastos sa resort ng 0.5 million din naman, pag nalaman yun ng magkakasal, ang kanyang demand ay 10% ng expenses. Bakit? May panggastos nga sa fireworks na wala namang kinalaman sa kasal at sa legalidad ng kasal. Samantalang yung pastor ay kumukuha ng lisensya bilang mangangasal. Kailangang umattend ng mga conventions ng mga mangangasal. Kailangan mag-comply ng iba't ibang documentary requirements para siya ay makapagkasal. Gustong sabihin, gumagastos din ng malaki ang mga mangangasal para magkaroon sila ng lisensya. Kaya sabi ng ibang mga Kristiyano, maado yang sa mayor, waya pat badar. Oo, wala pong bayad ang mayor. Kasi wala namang lisensya magkasal ang mayor. Pero ang pastor, every 3 years ay kailangang mag-renew ng kanyang lisensya, mag-comply ng lahat ng requirements, a-attend ng lahat ng convention ng mga mangangasal, a-attend ng lahat ng mga training ng mga mangangasal. Kaya pag hindi po kayo po'y miyembro ng Ojungan Foursquare Gospel Church at hindi si Pastor Andrew ang inyong i-request magkasal, may responsibilidad po kayo sa mga ngasal. Kung siya po ay magta-travel pa, kayo po ang magbabayad ng kanyang travel. Kung siya po ay matutulog doon sa isa sa lugar ng inyo pong venue, kayo po ang magbabayad ng kalapong matutulugan. Pero pag si Pastor Andrew ang request ninyo, free po yon, wala pong bayad yon. Ganon din po.
Ano pa ba ang mga services na binibigay ng local church? Pag mayroong namatayan, pag meron pong counseling, meron po akong kina-counseling, merong series of counseling. Tinanong ako, Pastor, magkano ang bayad sa counseling? Sabi ko, walang bayad ang counseling. Ini-refer ko siya, Brother Roger, sa outside counselor. Kasi technical ng konti yung counseling na kailangan niya. Mahal pala, Sister Tel, ang magpa-counseling. 3,000 per session. Pero sa pastor, kahit umiyak ka pa hanggang pati si pastor rin umiyak din, at the end of the day, yayakapin ka lang ni pastor, sabi, Sister, brother, the Lord will bless you. Wala pong bayad ang magpa-counseling kung kayo po ay miyembro ng local church na yon. Bakit may bayad ang iba, pastor? Ang mahal mag-aral ng counseling. Mahal mag-aral ng counseling. Mahal ang tuition fee sa mga pastor, sa mga pag-aaral. Kahit mga pastor po, ang mahal ng tuition fee ng pastor. Ako po ay nag-aaral ng doctorate ngayon. Ang binabayad ko po ay 60,000 to 70,000, 3 subjects. Ganon kamahal ang nag-aaral. So, yun ang tanong. Kailangan pa ba? Pwede naman akong dumalo sa mga gawain at hindi naman magpa-member. Ang iba din naman ang tanong nila, ano ba yung mga responsibilidad ko bilang miyembro ng lokal na iglesia? So, isa-isahin po natin ang mga katanungan na yan. Una, why be a member of a local church? Bakit kailangang maging miyembro ng local church? Sa atin pong kapanahunan ngayon, ang sabi ko kanina, post-denominational. Meron din tayong globalization. Travel ng travel kung saan-saan. Marami po sa mga Kristiyano ang nagtatanong, kailangan pa ba na magpamiyembro sa isang lokal na iglesia? Bakit kailangan kong mag-commit sa isang local church? Why not just remain a visitor at the church where I attend? Di ba yun ang mga tanong? Pwede naman na bisita lang po ako dito sa church na ito. After all, sabi nila, ang pagiging Kristiyano ay relasyon at hindi relihiyon. Yan ang sinasabi ng marami. Hindi naman kailangan magpamiyembro kasi ang pagiging Kristiyano, relasyon sa Panginoon at hindi naman relihiyon. Actually, kung i-define po natin ng maayos ang relationship at saka religion, they are but the same. Because religion means to bind oneself to God, to establish relationship with God. Yan po ang religion. But of course, ang pinag-uusapan nila, membership sa local church. Sabi naman ng marami, ang mahalaga kay Kristo ay pananampalataya at ang pamumuhay ng tama at hindi membership sa church. Totoo din po yun. Hindi lahat ng dumadalo sa gawain ng mga Kristiyano ay Kristiyano. At hindi lahat ng sumasamba sa Panginoon, aktibo sa pagsamba sa Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba sinabi ng ating Panginoon yan? Sabi ng iba, Panginoon, bakit ayaw mo kaming papasukin sa iyong kaharian? Kami po ay nangaral sa iyong pangalan. Kami po ay nagpagaling sa mga may sakit sa iyong pangalan. Kami po ay nagpalayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Pero anong sagot ng ating Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama, hindi ko kayo kilala. At ganun din ang sinabi ulit ng ating Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ko. Ano ang kasunod noon? Makakapasok sa kaharian. Kaya napakahalaga po sa ating mga buhay bilang Kristiyano, nakilala po natin, alam po natin ang ating pong katayuan sa ating Panginoon at hindi lamang may ginagawa tayo
para sa Panginoon. Ibang bagay po yon. Katayuan mo sa Panginoon at yung ginagawa mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng atin pong relasyon sa ating Panginoong Diyos ay malalim. Napakahalaga po ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos ay naka-found, nakapundasyon sa katotohanan ng kanyang salita. So, para sa iba, dahil hindi nga mahalaga ang membership, nakikita din po nila, it is not necessary for them to apply for membership. May mga iba't iba pong mga verses sa Biblia na makakatulong po sa atin para makita po natin kung bakit mahalaga ang maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Sa Matthew chapter 16 verse 18, kung kayo po may mga Bible, makibukas sa akin. Ang mga Kristiyano ng mga Foursquare, nagbabasa ng Biblia pag may nangangaral. Amen! Amen! Ang Biblia ninyo pwedeng ganito or pwedeng sa cellphone. Walang problema yan sa akin. Basta Biblia. Pero habang nagpipreach naman ang preacher sa gitna, huwag sa Facebook kayo tumingin, kundi sa Bible lang. Amen! Lalong-lalo na, huwag sa Candy Crush. May Candy Crush pa ba kayo, Brother Kim? Parang si Juan Ponce Enrile ang nagki-Candy Crush habang nagsisermon si Miriam Defensor Santiago doon sa Senado ang naglalaro noon. Pero ang mga Kristiyano, hindi yon ginagawa habang nagsisimba sa Panginoon. Amen! Yan. Kaya pag makita nyo ang inyong katabi na naglalaro at nagso-social media, pwedeng hihinganin mo, sister o brother, nasa simbahan kita. Ayan. Ganun lang naman yon. Sa ibang mga simbahan, bawal talaga magbukas ng cellphone. Okay? Matthew 16, verse 18. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Pwede bang basahin nating lahat? Go! And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pansinin po natin. Ano po yung church? Sino ang nagtayo ng church? Sino po ang nagtayo ng church? Ha? Diyan sa verse na inyong binasa. Sino po ang nagtayo ng church? Si Jesus. Although may mga human vessels na ginamit ang Diyos, kagaya dito sa Ojungan Foursquare Church, sino po ang nag-found ng Ojungan Foursquare Church? Ha? Hello? Sino po ang founder ng Ojungan Foursquare Church? Ala, nakalimutan ninyo. Oh, si Pastor Jack Ritchie. Oh. Si Pastor Jack Ritchie ang ginamit ng Panginoon para magkaroon ng Ojungan Foursquare Church. Pero ang tunay na nagtayo ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoon. That's why ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, I will build my church. Ako, sabi ng Panginoon, ang tatayo ng aking iglesia. Or itatayo ko ang aking iglesia. Take note of that. The church is not just a human institution where you can freely join or you can freely withdraw your membership. But the church, first and foremost, is a divine institution established by Lord Jesus Christ Himself. Kaya minsan sa aking Facebook, nag-post ako ng tanong, divine or human contract? Ang church ba ay divine institution or human contract lang? Pag sinabi mong human contract, nagkasundo lang tayo, Sister Helen, dito tayo mag-gather-gather, mag-ipon-ipon tayo dito, magkantahan tayo dito, at sabihin natin na, oy, church na ito. It's just a social contract. But if it is a divine institution, there is an element
of God. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, napaganda ang definition ng church. Where 2 or 3 that gather in my name, there am I in their midst. That's the definition of the church. Ang definition ng church ay kung saan 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. So ang church po ay hindi lang siya isa. Ay church ako, kaya hindi pwede na ang church ay sa TV. Kaya although gumamit po tayo ng social media noong pandemic, kasi nga naniwala tayo na kailangan pa rin maabot ng ministeryo ang mga kapatiran, but that is just a response in a given crisis. Pero noong naging regular na po ang paggawain, ang mga pagsamba, kailangan ang mga Kristiyano magtipon-tipon, dumalo sa gawain. Amen. Kasi noon, bawal magtipon. Bawal ang gathering. So, bawal ang social gathering. Wala tayong magawa, kundi nagawa si pastor ng worship guide, pinagdidistribute sa ating mga bahay-bahay. Tayo po ay nakipag-partner sa mga cable dito po sa Ujongan, kaya pwede po kahit sa TV, magdalo sa mga gawain. Meron po tayong Facebook Live services, social media services. At naging blessing po yon para sa atin. And yet, that is not the biblical model of the church. Because the definition of the Lord Jesus Christ is, where 2 or 3 that gather in my name. Nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Kaya ikalawang karakteristik ng isa pong church, nagkakatipon sa pangalan ni Jesus. Hindi sila nagkakatipon dahil nandoon si pastor, kundi dahil sa Panginoon. Ang atin pong pagtitipon ay sa pangalan ng Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, ang ating pagtitipon ay sa pangalan ng Panginoon. Pag ang mayor ang nagpatawag, dumadalo tayo sa mga patawag ng mayor. At kung magpatawag po ang mayor, we make sure na bago magsimula ang gawain o ang meeting na yon, nandoon na tayo. At matapos po ang gawain, bago muna tayo umuwi. Kasi nga, si mayor ang nagpatawag, nirerespeto natin ang mayor. Amen. Pag kayo po ay sa korte, bago magsimula, dapat nandoon ka na. Tama, no? At aalis ka lang pag umalis na rin yung judge. Pag nakaalis na ang judge, doon pa lang kayo tatayo at aalis doon sa courtroom. Bakit? Kasi respeto sa huwes. Respeto sa korte. Kaya pag nag-iingay-ingay ka sa korte, pupukpukan ka ng judge at sasabihin na order in the court. Sasabihan ka nila. Pag hindi ka pa rin maniwala, ay palalayasin ka doon sa korte. Ang ating church naman, tayo po ay nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Amen! Mas mataas sa mayor, mas mataas sa judge, mas mataas sa presidente, sapagkat ang ating Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, at Diyos ng mga Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So anong gustong sabihin yan? Kung ang Panginoon ang nagpapatawag ng ating pagtitipon, dapat bago magsimula, nandito na tayo. At pag natapos na po ang gawain, yun pa lang ang pag-uwi natin. Amen! Kasi ang Panginoon, ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon. Hindi lang yan na parang namasyal ka lang at nanood ka lang nung sumasayaw dito sa gitna, tapos na. Ang nagpapatipon sa ating gawain ay ang Panginoon. And then, ang pangatlong karakteristik ng iglesia, ang sabi ng ating Panginoon, where 2 or 3 that gather in my name, I am in their midst. Ang tunay na iglesia, nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya nga sa ating church, pag tayo po ay dumadalo sa gawain, inaayos po natin ang ating mga kasuotan. Amen! Bakit inaayos natin ang ating mga kasuotan?
Kasi nga, dadalo tayo sa gawain at nandoon ang Panginoon. Sabi naman ng iba, pastor, kahit saan naman tayo, kasama ko ang Panginoon. Opo, totoo yun. Kahit saan tayo, nandoon din ang Panginoon. Pero may special presence, special favor ang Panginoon sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Kasi kung walang special favor ang ating Panginoon sa pagtitipon ng mga mananampalataya, bakit niya pa inutos na ang mga mananampalataya ay magkakatipon? Ang pagtitipon ng mga mananampalataya, utos ng Panginoon. And we are assured by the Lord, and lo, I am with you even at the ends of the world. Hallelujah. So yan ang karakteristik ng church. So bakit magpamiyembro tayo sa church? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagtatag ng iglesia. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagtatag ng iglesia. In Matthew chapter 18, verses 17 hanggang 20, buksan niyo ulit ang inyong mga Biblia. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Verse 17 hanggang 20. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. That's in verse 17. Verse 18, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. And I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. So ano pa? Ang church, itinayo ng ating Panginoon, at hindi niya lang ito itinayo, but He invested authority in the church. Anong authority? Kung ano ang inyong tatalian dito sa mundo, ano ang sabi ni Jesus? As a church, it will be bound in heaven. Kung ano ang inyong kinalagan dito sa mundo, ay kakalagan din sa langit. Just look at that. Kaya importante po na tayo po'y dumadalo sa mga prayer gatherings. Kasi may power ang pagtitipon ng mga Kristiyano sa panalangin. It's very important. Minsan naisip natin, bakit parang walang nangyayari sa aming prayer? Kasi parati naman ang iyong prayer ay unspoken request, Pastor. Pastor, ipag-pray niyo ako. So ano ipag-pray natin, sis? Unspoken request po. Gagawin niyo pang Madam Auring si Pastor Andrew? Manghuhula siya kung anong ipag-pray sa iyo. Kung ang ipag-pray ko sa iyo ay umayos po ang kanyang kidney, ay ang sakit mo pala, Sister Helen, ay sa atay pala. Di hindi talaga mangyayari yun. Unspoken request kasi. Pag kayo po'y maghingi ng prayer request, pwede naman po magsabi ng sekreto. Si Pastor Andrew po ay makalimutin, kaya nakakalimutan niyo yun. Makalimutin masyado si Pastor Andrew. Pero importante po na pag kayo po'y nanalangin, you look for somebody whom you have trust, na kaya mong i-open lahat ng gusto mo na i-open at dapat mong i-open. Kasi doon sa Peter, ang sabi ng Panginoon, pag kayo po'y manalangin, i-confess ninyo sa isa't isa ang inyong mga pagkakasala. Sapagkat ang prayer ng righteous ay kayang patawarin ng Panginoon. Availeth much. Amen. Hindi lang yan magpipray ka lang. Pastor, ipag-pray nyo po ako. Kasi sometimes may mga pangyayari po sa ating mga buhay, may mga karamdaman po sa ating katawan na kailangan po nating mag-repent. Hindi ko po sinasabi na lahat ng sakit dahil sa kasalanan. Pero may mga sakit po na pinapatawad lang ng Diyos kung tayo po
ay humihingi muna ng tawad sa isa't isa. Amen! May mga karamdaman po tayo na ang solusyon lang dyan, lapitan mo yung iyong pinagkasalahan, humingi ka ng tawad sa Kanya. Kaya anong prayer ng prayer mo, bakit walang nangyayari sa aking prayer? Eh paano, hindi ka pa nagre-repent sa iyong kasalanan? Hindi yan ATM machine ng ating Panginoon na bawat pindot-pindot mo, may lalabas na pera. Minsan may hinihingi din, kagaya ng ATM machine. Pag hindi ka naghulog doon, hindi ka nag-deposit sa ATM number mo, kahit ano pang kawi-withdraw mo, wala ka ring makuha. Hallelujah. Ikalawa, ano ang responsibilidad ng bawat miyembro? Ano ang responsibilidad natin? Kanina nakita natin, importante ang magpamiyembro sa church kasi si Kristo ang nagtatag niyan, may kapangyarihan yan na ibinigay ng Panginoon. Ngayon naman, ano ang responsibilidad ng bawat miyembro dahil miyembro ka ng church? Una, pakibasa po, letter A. Basa lahat. Ayan. So yan po ang first. Sabi na, Pastor, wala naman sa Biblia yung regular attendance. O, basa tayo. Hebrews chapter 10 verses 24 hanggang 25. Hebreo chapter 10 verses 24 to 25. Sige nga, yung mga Tagalog Bible ang magbabasa ng verse 24, tapos ang mga English Bibles naman magbabasa ng verse 25. Nakita na po? Hebrews chapter 10, 24 to 25. Verse 24, Tagalog, go. O, verse 25, English, lahat, go. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Pansinin po natin, ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Not forsaking the assembling of ourselves together. Kaya nga although meron tayong online services, pero hindi sapat ang online services para sa isang Kristiyano. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, do not forsake, not forsaking the assembling together, of assembling of ourselves together. Kaya may kanta ang mga unang Kristiyano, we're together again. Tama no? Just praising the Lord. Ayaw ko nang dugtungan yung special number kanina. So, we're together again. Sa Tagalog naman, may kanta tayo na, sasaya ang bawat sandali sapagkat kasama kita. Regular attendance. Napakahalaga po yun. On the first Sunday of the month, tayo po ay may communion. Every Sundays, tayo po ay nag-gather sa pagsamba. Sa pagwo-worship sa Panginoon. Every Tuesday, ano po yung ating gathering? Prayer meeting. Every Thursday, ano po ang ating gathering? Bible study. Huwag po nating kalimutan yun. Sapagkat may layunin ang bawat pagtitipon. Ano ang layunin ng bawat pagtitipon? Sa verse 12, ano ang sabi? Verse 20, sa verse 25, ano ang sabi sa verse 25? Not forsaking the assembling of ourselves together, but exhorting one another.
Ano ang layunin ng ating pagtitipon? Palakasin ang bawat isa. Kaya nga sabi ko kanina, pag tayo po'y dumalo sa mga gawain, have a mindset of blessing. I want to bless others. I want to exhort one another. I want to strengthen each other. Kasi ang pagdalo po sa gawain ay hindi lang dumadalo. Wala kang pakialam sa iyong katabi. But the primary purpose why we are gathering together is to strengthen one another. Kaya may pakialam ka sa iyong katabi. Amen. You exhort one another. Kaya nga sabi natin sa church, hindi dapat sobrang baba itong dito. Kasi hindi yun nakaka-exhort, Sister Helen. Tama, Sister Helen? Nakaka-exhort pa yung sobrang baba dito? Nakaka-stumble yun kasi nasisilipan ka. Amen. Tama, Brother Bongno? Sabi nila, malisyoso lang talaga sila, Pastor. Bakit? May tao bang hindi malisyoso? Kaya iniiwasan po natin na nakaka-stumble po yung ating kasuotan pag tayo po dumalo sa mga gawain. Kasi ang purpose kung bakit tayo dumadalo sa gawain is to exhort one another. Kung bakit hindi po nagsusuot ng maikling mga damit ang mga babae pag sila'y dumalo sa gawain, at kung maari ay mahaba at below the knee ang isusuot, dahil din doon sa dahilang yan. We want to exhort one another. Ang dahilan kung bakit tayo pumunta sa simbahan ay upang mapalapit sa Diyos at hindi para magkasala dahil sa kasuotan na suot ng iba. Sabi naman ng iba, hindi naman importante yan, Pastor, ang damit. Ang importante ay ang puso. Pero importante po sa puso ang pagsunod at ang pag-iisip ng ikabubuti ng iba. Amen. Hallelujah. Nakaka-exhort din po yung mga mukha natin, facial expressions natin. Pag nakita ka ng iyong kapatid, excited siyang makita ka, pero pagkakita mo niya sa iyo, mukha kang tigre na kinain ng leon, ay ayaw na niyang lumapit sa iyo. Kayong mukha natin, nakaka-exhort din yan. Amen. Nakaka-exhort din yan. Kaya turuan din po natin ang ating mga sarili na maging masaya. Kagaya ng sinabi sa Book of Proverbs, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit driest the bones. Hindi lang ikaw ang nadadry, pati yung katabi mo rin. Kung mukhang dry yung mukha mo dahil sobrang dami kang problema, pati yung katabi mo rin, madadry din kasi ayoko baka ako'y pagalitan, baka ako'y sigawan, baka ako'y awayin. Di ba? Maiisip yun ng iyong katabi. So sa halip na kamayan ka niya, iiwasan ka niya. Tapos ang iisipin mo naman, bakit ako iniiwasan ng mga miyembro ng Ujungan Foursquare Gospel Church? Ang pangit-pangit talaga ng mga ugali nila. Kasi nga, nakita niya sa mukha mo, ayaw mong kamayan ka. Amen! Kaya pag may nakita mong may makapahit ka, magsuor-suora sa ima ay maguya-guya ra kita ag magpana kita. So it's because mahalaga yon, nakaka-exhort sa isa't isa. So yun ang purpose, no? Kaya yung ating mga awitin ay inaawit natin ng maayos. Pag tayo nagpipresent sa Panginoon, magandang ating presentation kasi nakaka-exhort din yung presentation. Kaya ang choir natin, todo ang practice nila. Para pag kumanta sila dito sa gitna, mabibless yung congregation. Amen! Pero kung unang buka pa yung tuba ay, yung key of G ay naging key of F sharp, baka kwan talaga ka to. Ano-ano ra kuno kaling indra. Kaya sa halip na matuwa yun sila, hindi matuwa. Hindi sila nagpalakpak. Nung hindi nagpalakpak naman ang congregation, nagtampo din yung nag-special number, sister, bakit wala man lang appreciation sa aking ginawa? Paano nga ma-appreciate? Key of G, naging key of F sharp pa. Masakit sa tenga. Hindi talaga.
Kaya lahat ng ating ginagawa, pinag-aayos po natin sapagat gusto natin maka-exhort ng iba. Amen. Hindi lang sa paglilingkod sa Panginoon, kundi ang pagtitipon pala, exhorting one another. Kaya kung ikaw din ay naatasan na mag-preach, nagpe-prepare din ang preacher. Todo ang preparation ng preacher. Kasi ang nais niya, ma-exhort din ang mga nakikinig sa kanya. Kung ikaw din ay naatasan mag-opening prayer ka, huwag ka mag-pastoral prayer. Huwag mo agawin si pastor ng kanyang role sa pastoral prayer. Opening prayer, pati yung Gaza Strip, pinag-pray. Pati yung South China Sea, pinag-pray. Trabaho yun ng pastoral prayer at hindi ng opening prayer. Amen! Pag ikaw'y naatasan ng closing prayer, mag-closing prayer ka lang. Huwag mo nang dagdagan ng, bahala ka na kung ano idagdag mo. Basta closing prayer lang. At ang closing prayer, mga kapatid, opening prayer, closing prayer, 1 minute to 2 minutes lang yan. Huwag mong gawing kalahating oras. Kasi opening prayer lang, closing prayer lang. Sa ibang mga congregation, lahat ng tumatayo, nagsisermon. Yung song leader, magsisermon. Yung offertory, magsisermon. Pati yung nag-prayer, nag-sermon. Kaya si pastor tuloy, nag-amen na lang. Ito ang problema pag na-invite mo yung mga gawain-gawain. Pastor, merong gawain ganito. Parati pa akong naimbitehan sa mga gawain. Thanksgiving, anniversary, graduation, ganyan. Pastor, magpipreach po kayo. Naku, 12:00 na, hindi pa ako tinatawag. 12:00 na. Ay ako parang naka-prepare ako ng 100 pages na sermon. Ay syempre nag-aaral ako. Ano gagawin ko doon? So first page na lang ang binasa ko. Tapos ang sermon. Bakit? Ay naubos na. So importante po yon. First is regular attendance. Pwede bang sabihin natin lahat? Regular attendance. O, hindi lang yung attendance ha, dapat regular. Ikalawa, rigorous participation. Yan. O, rigorous participation. Nagpa-participate. Sabi sa Psalm 100, verse 2 and 3. Tingnan natin ha. Psalm 100, verses 2 and 3. Pag kayo po ay nagsasabi ng pagsasalmo, hindi po yun Psalms 100. Psalm 100 lang. Kasi walang chapter ang Book of Psalms. Ang numbering sa Book of Psalms ay numbering ng kanta. Parang hymn book. Yung sa hymn book, mayroong hymn number 1, hymn number 2. Walang page ang hymn book. So ganun din ang Psalm. Hindi po yan Psalms 100, kundi Psalm 100. Pero kung sabihin mo, please open your Bible in the book of Psalms. Kasi libro ng mga awit. Pero kung sabihin mo, please open your Bible in Psalm chapter 23. So Psalm 23 rather. Hindi mo sasabihin na Psalms 23, kundi Psalm 23. Ano ang sabi? Psalm 100 verses 2 and 3. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Paano daw mag-serve sa Panginoon? It's not with grumbling, but with gladness. Ang paglilingkod po sa Panginoon may kasiyahan at walang pagrereklamo. Minsan ganito ang nangyayari sa atin. Mag-contribution rin sa Thanksgiving. Sa halip na may kasiyahan at ibibless ka ng Panginoon, hindi tayo binibless ng Panginoon. Naging burden yon. Why? It is because nagrereklamo ang ating puso. Ako rin kaging nominated council para maging deacon. Tapos masiling pa kina sa iba, sis, wag mo akong ibuto ha. Brad, wag mo akong ibuto ha. Paano
ka i-bless ng Panginoon. To be appointed and to be elected in a certain position is a way of blessings ng Panginoon. Amen. Pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, may special blessings ang Panginoon. Naalala nyo? Si David, sabi niya, dadalhin ko ang kabanang tipan ng Diyos mula sa Ramot Gilead patungo doon sa Jerusalem. Pero habang kailang pinoprosesyon ang kabanang tipan ng Panginoon, ito ay gumalaw-galaw kaya hinawakan ng isang tao, namatay siya. Kaya ang ginawa ni David at ng mga tao, dinala doon sa isang bahay. Nilagay doon ang Ark of Covenant. Ano pong nangyari doon sa bahay na yon na nandoon ang Ark of Covenant ng Panginoon? Di ba blessed ng Panginoon? Amen. Blessed ng Panginoon. Grabe yung blessings ng Diyos. Why? Because if you serve God, there are always blessings. There are always favors. Pag ikay nagsiserve sa Panginoon, how much more if you serve God with gladness? Kaya yung mga ministries na inaatang po sa ating balikat, wag po nating basta-bastahin lang. Okay, susulpot ako kung gusto ko. Pag ayaw ko, hindi din ako susulpot. Hindi ganun. It is because it is the Lord's opportunity for you to be blessed. It is the Lord's opportunity for us to be blessed. Pag tayo po'y binigyan ng task, opening prayer, kahit opening prayer lang yan. Sabi ng iba kasi opening prayer lang, Sister Helen. But it is an opportunity to serve God. And since it is an opportunity to serve God, it is also an opportunity for the Lord to bless us. Kaya ang sabi ng scriptures, serve the Lord with gladness. Kung ikaw ay may katulong, tapos pagpasok sa iyong bahay ay parang hindi mapintura yung mukha. Tapos pag magbigay ng tubig sa baso ay ginabagsak doon sa lamesa, hanggang ngasing yang ka, insuli po ya eh. Diba, Brother Bong? Ay talagang ganun ang mangyayari. Pag naglalaba siya ay grabe yung kanyang pagkukusot para siyang, ano bang ginagawa? Para nagchat-chat siya. Na mangyayari sa iyong damit ay butas-butas na. Kababago pa lang, marami ng butas yung damit mo, hanggang insulip yung ka. Yay. Why? Kasi when you are serving, you must serve with gladness. Yung sa gobyerno, tinutrain po sila na pag sila po ay mag-serve, dapat nakasmile. Diba yung sa mga gobyerno? Kaya pag hindi nakasmile yung mga taga-gobyerno, Facebookin mo. Uso yan ngayon, pini-Facebook. Kumuha siya ng, ng sidula, tapos ay abang hangit ka itong Facebookon pa si man. Kasi gusto nila na masaya naman ang nagsiserve. Actually, pag nagsiserve ka na masaya, hindi mabigat yung trabaho. Naalala ko yung aking lula. Pag kami po ay nag-aani, sumasayaw-sayaw yun siya doon. Ganyan siya. May radyo pa abihag to sa gilid. So nakikinig sa radyo habang nag-aani. Habang nag-giok ng palay. Masaya sila, nagkikwentuhan sila, nagtatawanan sila. So yung bigat ng trabaho, hindi ramdam. Pero kung malungkot ka, ay talagang kabugat. Subukan mo lang na maghugas ng pinggan na labag sa kalooban mo. Aabutan ka ng 1 oras, hindi matapos-tapos. Mahirap. Pero kung masaya ka na naghugas ng pinggan, ang dali lang matapos. Amen. Serve the Lord with gladness. So, nagpa-participate po tayo sa mga gawain ng ating iglesia. And then lastly, pang-tatlo, ready submission. Pwede bang sabihin natin lahat? Ready submission. God has instituted position of leadership within the church.
Ang Panginoon ang naglagay ng mga leaders sa church. Ang pastor, tinawag ng Diyos. Naniniwala din tayo na ang pastor inappoint ng Panginoon sa local church. Kung kaya't ang mga leaders din sa local church ay ina-appoint din ng pastor bilang pagsunod at pagkilala sa bawat gift at calling ng Diyos para sa ating mga buhay. Yung mga elders, yung mga deacons, ay meron pong mga qualifications sa 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1. And God has also given us instruction, specific instruction, kung ano pong gawin po natin bilang miyembro. Makibukas po sa akin, Hebrews chapter 13, verse 17. Ito yung last verse natin. Hebrews chapter 13, verse 17. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? Verse 17. Go, obey those who rule over you, and be submissive, for they watch out for your souls, as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Magandang sabi, no? Anong sabi sa mga miyembro? Obey those who rule over you. Be submissive to them. Why? Why? Sapagkat sila ay inatasan ng Diyos na mananagot para sa inyo. Ang pastor ay may pananagutan para sa inyong kaluluwa. Ang mga elders ay may pananagutan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa Ezekiel, you man of God, you must sound the trumpet. Yung trumpeta daw ay isa-sound. Wawarningan yung mga tao. And if these people will listen to your warning, they will be saved. Pero kung hindi sila makikinig sa iyong warning, mapapahamak sila. Pero kung ang isang lingkod ng Diyos ay hindi magbigay ng warning, at dumating ang kapahamakan sa kanila, sisingilin ng Panginoon sa kamay ng lingkod ng Diyos ang dugo noong mga napahamak. So importante po na ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos nakikinig sa mga leaders ng ating Panginoon. So paano po natin nasusunod ito? Obey and submit. Una, listen to them. Makinig po tayo sa ating mga leaders. Makinig po tayo sa ating mga pastors. Makinig po tayo sa ating mga church officers. Listen to them. At ikalawa, willingly receive their teaching and counsel. Tanggapin natin ang kanilang pagtuturo. Tanggapin natin ang kanilang mga payo. There are times that we may not feel like submitting ourselves to the leaders of the church. Maari na hindi tayo masaya sa desisyon nila kasi ang sabi ng council, ang ating kakainin, ang ating ipiprepare na ulam ay afritada. Ang gusto mo ay minudo. Kaya ayaw mong sumunod. Or we are not happy with their decisions, or we think that ang karamihan ay hindi approve sa desisyon ng leaders. However, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, He still requires us to submit to our leadership. Ang church po natin is autonomous na church. Every local church ng Foursquare is autonomous. It means that it is self-governing, it is self-ruling. However, there is a body higher than our local church, the National Convention.
Kaya kung ano po yung mapagdesisyonan ng National Convention, although we disagree with the decisions of the National Convention, sumusunod po tayo.